Ang CCTV security camera ay pangunahing proteksyon laban sa krimen gaya ng pagnanakaw sa bahay at pagnanakaw ng sasakyan. Madalas mahuli sa kamera ang mga kriminal pero hindi sila nakikilala. Ganon din ang masasabi sa ilang kaso ng mga nawawalang tao kung saan nakita sila sa security footage. Ngunit hindi na sila natagpuan. Ang 47 taong gulang na si Pamela Butler ay hindi na nakita o narinig pa ng kanyang pamilya at mga kaibigan mula noong ika-14 ng Pebrero 2009. At inaresto ng pulisya ang kanyang nobyo, si Jose Rodriguez Cruz, dahil naniniwala silang siyang responsabal sa pagkawala ni Pamela. Naginala sila matapos suriin ang CCTV footage sa bahay ni Pamela at agad naisip na may masamang nangyari base sa nakita nila. Sa araw ng pagkawala niya, dapat sanang maghapunan si Pamela kasama ang ina niyang si Telma at si Rodriguez Cruz para sa araw ng mga puso. Ngunit hindi siya dumating. Binuksan ang kaso ng nawawalang tao pero walang natagpuang bakas ang mga investigador. Noong 2016 opisyal nang idineklarang patay si Pamela. Doon natuklasan na kasal si Rodriguez Cruz sa 2 babae ng sabay at ang una niyang asawa ay misteryosong nawala rin. Ipinakita sa CCTV footage mula sa bahay ni Pamela na dumating si Rodriguez Cruz at ilang beses siyang pumasok at lumabas ng bahay sa loob ng 4 na araw. Pinaniniwalaan na sa panahong yun niya itinatapon ang mga ebidensya sa kabila ng kanyang pahayag na tinapos na ni Pamela ang kanilang relasyon at paulit-ulit lang siyang bumabalik sa bahay para kunin ang kanyang mga gamit. Inaresto si Rodriguez Cruz at kinasuhan sa mga krimen laban kay Pamela at sa dating asawa nito. Matapos umamin, hinatulan siya ng 52 taong pagkakakulong. Hindi pa rin natatagpuan si Pamela, ngunit isinara na ng pulisya ang kanyang kaso. 11. Nagdulot ng tanong ang CCTV footage sa isang museo sa Plattsmouth, Nebraska kung pwedeng masapian ng multo ang mga bagay matapos may makuhanan ang kamera ng kakaibang pangyayari. Ang museong tinutukoy ay tinatawag na Museum of Shadows at ito ay itinatag ni Nate Raidman, isang demonologist, at ng kanyang asawang si Kate na isang medium espiritual. Sama-sama nilang kinokolekta at ipinapakita ang mga artepaktong sinasabing sinapian ng multo mula sa iba't ibang panig ng mundo, kaya mabilis sumikat ang museo sa mga turista at lokal. Sa panahon ng CCTV recording, nakalikom na sila ng higit 3,000 ganitong artepakto. Kasama dito ang mga manikang gumagalaw mag-isa, Ouija board at mga kasangkapang inuugnay sa paranormal. Noon, nakaranas ang mga bisita ng mga pintong kusang bumubukas at artepaktong biglang gumagalaw na parang may di nakikitang kamay. Isang beses, may bisita na nagsabing kinamot siya ng hindi niya nakitang bagay. Para kina Nate at Kate, normal na ito pero marami pa ring iniiwasan ng museo dahil sa takot na baka may sumama sa kanila bago makaalis. Sinasabing nakakakilabot ang enerhiya sa loob ng museo at kung paniniwalaan ang CCTV footage na tinutukoy, hindi na ito nakakagulat. Isang umaga noong 2018 habang sarado pa ang museo, tila nakakuha ng paranormal na aktibidad ang mga CCTV camera na nagre-record sa isa sa mga silid habang ito ay nangyayari. Ang silid ay puno ng iba't ibang bagay tulad ng kabaong, mataas na upuan ng bata at isang bola na makikitang nakahiga sa sahig. Pero biglang umangat ang bola sa ere na parang may espiritong nagbuhat kaya may ilang nagsabing baka multo ang naglalaro rito. Kung ito talaga ang nangyari ay hindi patiyak at wala pang malinaw na paliwanag. 18. Ang naturungay na mas kilala ng mga lokal bilang rungay ay matatagpuan sa Kaduado County, Kenya. Nakiusap ang mga lokal sa lugar na ito sa pulisya na magsagawa ng imbestigasyon tungkol sa sunod-sunod na krimen na naganap doon noong Pebrero ng 2026 at nagbigay sila ng CCTV footage ng mga suspect. Sa isang bahagi ng footage, makikita ang isang grupo ng mga lalaki na nag-iikot sa mga kalsada habang naghahanap ng kanilang susunod na bibiktimahin. Kapag natukoy na nila ang bahay na nais nilang pasukin, inilalabas nila ang isang hagdan at isinandal ito sa perimeter wall ng bahay. Pagkatapos, isa-isa silang umaakyat sa pader at pumapasok sa bakuran ng may-ari para subukang makapasok sa bahay.
Nakakatakot ang video na ito na nagpapakita ng mga nangyayari habang natutulog ang mga residente. Isa pang video ang nagpapakita ng isang lalaki na umaakyat sa pader gamit lamang ang kanyang mga kamay at paa. Isang malaking German Shepherd ang galit na tumatahol sa kanya pero hindi siya natinag at nagpatuloy sa pagnanakaw. Sa isa pa, natatakpan ng face mask hanggang ilong ang mukha ng magnanakaw at tila hindi siya nababahala kahit na siya ay nakukunan ng kamera. Dahil wala pa sa mga lalaki ang nakikilala, malamang na magpapatuloy pa ang mga pagnanakaw na ito hanggang sa sila ay mahuli at mapanagot sa kanilang masasamang krimen. May ilang bahay na naging target ng dalawang magkasunod na gabi, kaya nababahala ang mga residente sa lugar dahil hindi nila alam kung kailan o saan muling aatake ang mga magnanakaw. Umaasang lahat na makakatulong ang CCTV footage para makilala ang ilan sa mga suspect at sa huli ay mahanap sila. 17. Noong 2014, si Kiara Stubbs na 23 taong gulang ay nakatira sa Birmingham, Alabama at nagkakaproblema siya sa preno ng kanyang sasakyan. Sinabi niya sa kapatid na may kilalang lalaki na nag-alok tumulong at tinanong kung pwede siyang ihatid sa trabaho nito. Dati na nagginupitan ni Kiara ang mga anak ng lalaki kaya tiwala siya rito. Pumayag ang kapatid at dinala si Kiara sa 5 Points West Boost Mobile Store na pinagtatrabahuhan niya. Sinabi ng lalaki kay Kiara na bibigyan siya ng pera para maayos ang preno ng sasakyan. Pagkatapos, may nangyaring kakaiba. Nag-usap sila ng lalaki ng ilang minuto at ayon sa CCTV footage mula sa labas ng tindahan, lumapit si Kiara sa isang burgundy na Chrysler na nakaparada malapit doon. Nakipag-usap siya saglit sa driver at saka lumakad papuntang passenger side bago sumakay. Umatras ang kotse at umalis at mula noon ay nawawala na si Kiara. Noong 2025, sinalakay ng pulisya ang isang ari-arian sa Terrace South, Ensley matapos maglabas ng search warrant. Ngunit iniulat ng mga investigador na wala silang natagpuang bagong ebidensya. Nakilala at inimbestigahan si Lawrence Dudley, ang lalaking nasa footage na nagmamaneho ng kotse. Ngunit hindi siya naaresto. Ayon sa mga investigador, kulang ang ebidensya para magsampa ng kaso kaugnay sa pagkawala ni Kiara. Makalipas ang 16 na taon, hindi pa rin alam ang kanyang sinapit. Ang sinumang may bagong impormasyon tungkol sa kanyang kaso o makakatulong sa pulisya na mahanap siya ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa Birmingham Police Department sa 200 at 5200 at 54 1700 at 82 o Crime Stoppers sa 200 at 5200 at 54 7,700 at 77 16. Ang 2026 ay magtatala ng 15 taon mula nang huling makita si Luke Jolly Durocher na 20 taong gulang. Ang kanyang pamilya ay nananatiling umaasa na balang araw ay makakatanggap sila ng mga sagot tungkol sa kanyang pagkawala at nag-alok ng malaking gantimpalang salapi sa sinumang magbibigay ng impormasyon na magdudulot ng paglutas ng kanyang kaso. Si Luke ay mula sa Temiskaming, Quebec, Canada, ngunit nawala siya sa North Bay, Ontario. Noong ika-4 ng Marso, 2011 siya ay lumabas noong gabi at sinubukang pumunta sa Cecil's Bar sa kanto ng Main at Wild Streets bandang alas 11:54 ng gabi. Hindi siya pinapasok. Sabi ng ilang ulat, masyado raw siyang lasing, pero may nagsasabing hindi pa rin malinaw ang dahilan ng pagtanggi. Nakita siyang lumabas ng establishmento at lumiko sa maling direksyon bago napansin ang pagkakamali. Na hindi pa rin siya umuwi matapos ang 2 araw, inireport siyang nawawala at nagsimula ang investigasyon. Nag-text siya sa kanyang ama noong 8:51 ng gabi at mula noon ay hindi na ginamit ang kanyang telepono. Hindi rin nagalaw ang kanyang mga bank account, ngunit natagpuan ang kanyang bank card sa 500 block ng Sherbrooke Street noong ika-15 ng Marso at ito ay isinuko sa pulisya. Nagsagawa ng paghahanap sa lugar pero walang resulta. Kaya nag-alok ang pamilya ni Luke ng 50,000 pabuya para sa impormasyon sa kanyang kinaroroonan. Inilarawan siya na may kayumangging buhok, kayumangging mga mata, may taas na 5 talampakan at 8 pulgada at may bigat na 150 libra noong panahong iyon. Noong 2011 may braces siya sa itaas ng ngipin at ayon sa mga investigador, hinahanap nila ang natatanging lilang sinturon ni Luke na hindi natagpuan.
Ang sinumang may impormasyon tungkol sa kaso ni Luke ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa North Bay Police Department sa numerong 7-0547-555-55-15. Hinihingi ng pulisya sa Northern Ireland ang tulong ng publiko sa paghahanap kay Natalie Gallagher, 39 na taong gulang na nawala mula ng huling makunan sa CCTV noong Marso 4, 2026. Inilabas na sa publiko ang mga larawan mula sa footage upang matulungan ng pulisya na matukoy ang huling kinaroroonan ni Natalie. Naitala ang footage ng kamera sa Amelia Street, sentro ng Belfast, bandang 8:30 ng gabi. Makikita si Natalie na naglalakad papunta sa bahay ni Keelan kasama ang dalawang lalaki. Hindi pa rin siya kung natunton at natanong na ang dalawang lalaki o kung magkakilala sila kay Natalie. Pinaniniwala ang maglalakbay siya mula Derry papuntang Belfast noong araw na yon, ngunit misteryo pa rin ang kanyang mga kilos matapos ang CCTV footage. Hindi sinabi ng mga source kung balak niyang maglakbay papuntang Belfast sa tren, bus o kasama ang dalawang lalaking ito at wala ring ibang CCTV footage na nakita. Hiniling ng pulisya na lumapit ang sinumang nakakita kay Natalie noong araw na yon para ma-update ang kanyang huling kilalang galaw. Sa footage, suot niya ang puting kamiseta, itim na coat, pantalon at boots. Ayon sa pulisya, lalo silang nababahala sa kalagayan niya habang lumilipas ang panahon at nangakong susundan ang anumang impormasyong matatanggap mula sa publiko upang maibalik siya ng ligtas sa kanyang pamilya. Kung mayroon kang ganitong mahalagang impormasyon, hinihiling na tumawag ka sa emergency number na 101 at banggitin ang reference number na 1200 at 129 na 1905-0326. Laping apat. Lumaki si Courtney Lakes sa St. Lawrence, Newfoundland at sa buong buhay niya, kilala siya sa kanyang malayang pag-uugali. Nagkakilala sina Courtney at Jason Pike noong kabataan nila at nagkaanak silang lalaki. Nakilala niya si Philip Smith at ayon sa lahat, naging lason ang kanilang relasyon. Inireport siya sa pulisya matapos saktan si Courtney na naging dahilan ng kanilang hiwalayan pero ayaw pa rin itong tanggapin ni Smith. Nagpadala siya ng larawan ni Courtney sa bagong nobyo at muli siyang nireport sa pulisya. Nabigyan si Courtney ng peace bond laban kay Smith na kinailangang manatili ng 4 na araw sa healthcare facility dahil hindi niya maayos natanggap ang balita. Tinangkang ipatanggal niya ang order sa korte pero nabigo siya. Nilabag niya ang order nang makipag-ugnayan kay Courtney ng 33 beses sa isang araw noong Hunyo 5, 2017. Inaresto siya matapos dumaan sa bahay ng pamilya ni Courtney. Inaresto siya at kinasuhan sa lahat ng krimen laban kay Courtney at pinagbawalan siyang kontakin siyang muli. 4 na oras matapos umalis sa korte, nawala si Courtney. Dinala nila ng bagong nobyo ang anak niya sa swimming lessons tapos inihatid siya pauwi. Isinampa ang kaso ng nawawalang tao at sinimula ng Royal Newfoundland Constabulary ang investigasyon. Ipinakalat sa publiko ang CCTV images ng gasolinahan na binilhan ni Courtney. Ngunit walang nagbigay ng impormasyon. Noong ika-27 ng Hunyo, inaresto si Smith nang makita siyang umiinom ng alak sa isang bar na ipinagbabawal sa kanya. Hinalugod ang bahay niya at may ebidensyang nakuha. Ngunit tumanggi ang pulisya na sabihin kung ano ang kanilang natagpuan doon. Noong Hunyo, 30 inihayag na may hinalang foul play sa pagkawala ni Courtney at ang Major Crimes Unit ng namamahala. Natagpuan ang gamit ni Courtney sa Torbayman's Pond noong Hulyo 2 at inamin ni Smith na siya ang sumundo kay Courtney sa araw ng pagkawala nito. Marami pang lugar ang hinanap sa mga sumunod na taon, ngunit hindi pa rin natatagpuan si Courtney. Dahil patay na si Smith, malamang dala niya sa libingan ang alam niya tungkol sa kinaroroonan ni Courtney. Ang sinumang makakapagbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanyang kaso ay dapat makipag-ugnayan sa Royal Newfoundland Constabulary sa 700 at 729, 8,013. Minsan parang ang isang nawawalang tao ay basta na lang nawala sa mundo na hindi na muling nakita. Ganito nangyari sa pagkawala ng 24 anyos na si Kyle Fleischman na hindi na nakita o narinig mula pa noong ika-9 ng Nobyembre, 2007.
Lalong lumala ang sitwasyon nang paniwalaan ng kanyang mga magulang na siya ay biktima ng karahasan at inilibing ang kanyang labi sa ilalim ng ginagawang apartment complex noong siya ay nawala. Ngunit hindi ito napatunayan at nananatiling haka-haka lang. Noong Nobyembre, 2007 naninirahan si Kyle at ang pamilya niya sa Charlotte, North Carolina. Noong ikasiyam, lumabas siya kasama ang ilang kaibigan. Pumunta sila upang manood ng isang comedy show at tinapos ang kanilang gabi sa Buckhead Saloon kung saan siya ay naitala ng mga security camera. Makikikita siya sa CCTV footage na naglalakad sa College Street papunta sa direksyon ng ika-6 na street malapit sa isang restaurant na tinatawag na Fuel Pizza. Ito ang huling beses na siya ay nakita. Kahit may inilabas na CCTV images, wala pa ring mapagkakatiwala ang saksi na nagbigay ng bagong impormasyon sa kanyang kinaroroonan. Sa isang panayam sa isang news outlet, sinabi ng lead detective sa kaso na nalilito ang mga pulis sa kaso ni Kyle dahil wala silang natatanggap na bagong lead at wala silang nakikitang ebidensya na magpapaliwanag kung ano ang nangyari sa kanya. Iminumungkahi na naging biktima siya ng pagnanakaw at ang mga magnanakaw ang dahilan ng kanyang pagkawala. Ngunit hindi rin ito napatunayan. Bukas pa rin ang kaso ni Kyle pero nanlamig dahil kulang sa ebidensya. Sinumang makakatulong sa pulisya sa paghahanap kay Kyle ay dapat makipag-ugnayan sa Charlotte-Mecklenburg Police Department sa 700 at 4,300 at 36,478. Ang case number ni Kyle Nama ay #MP2000-456. 12. Ang pagkawala ng 29 anyos na si Peggy McGuire ay nagdulot ng kalituhan sa kanyang pamilya at mga investigador. May CCTV na nagpapakita ng posibleng suspect, ngunit hindi pa sila kilala at nawawala pa rin si Peggy. Noong 2015 si Peggy ay residente ng Eufaula, Oklahoma kung saan mahilig siyang magpalipas ng oras sa labas, mangisda, magcamping at mag-alaga ng kanyang mga kambing. Nasangkot siya sa isang mapang-abusong relasyon kay Thomas McIntosh. Kahit may protection order na siya laban dito, nabuntis siya at nagpatuloy silang magsama. Lumipat sila sa Indiana para magsimulang muli, ngunit lalong lumala ang mapang-abusong pag-uugali ni McIntosh. Matapos siyang sakalin ni McIntosh, nagpasya siyang bumalik sa Oklahoma at tumira kasama ang kanyang ina. Napaniwala siya ni McIntosh na bumalik, kaya bumalik din si McIntosh sa Oklahoma para makasama sila ng anak nila. Pagkatapos magtapos sa nursing school, nagtrabaho siya sa Wellington Hills Nursing Center at nagsimulang makipagrelasyon kay Richard habang nagpaplanong makatakas kay McIntosh. Noong Nobyembre 16, 2015 matapos ang kanyang shift, inihatid niya ang anak sa paaralan. Kinabukasan, nawala siya at natagpuan ng truck niya sa paradahan ng bar malapit sa bahay nila. Makikita sa CCTV na may nagmaneho ng truck sa paradahan at iniwan ito doon. Pero masyadong malabo ang footage para makilala ang suspect. Si McIntosh pa rin ang tanging suspect, ngunit hindi napatunayan ng kasalanan niya at nananatiling hindi nalulutas ang kaso ni Peggy. Isang gantimpalang nagkakahalaga ng $150,000 ang iniaalok para sa impormasyon na makatutulong upang siya ay matagpuan. At sinumang may ganitong impormasyon ay dapat makipag-ugnayan sa tanggapan ng sheriff ng McIntosh County sa Siyam Isawalo, 689, 2,526 o ang Oklahoma State Bureau of Investigation sa 918, 400, 23, 600, 67, 22, 11. Ilang piraso ng CCTV footage ang natagpuan na nagpapakita ng huling kilalang galaw ng 18 taong gulang na si Teo Hias na nawawala mula pa noong ika-31 ng Mayo 2019. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin siya natatagpuan. Si Teo na nagmula sa Belgium ay nagba-backpacking sa Australia noong 2018 at bago siya mawala noong ika-31 ng Mayo ng sumunod na taon, siya ay nakita sa CCTV footage sa loob ng Cheeky Monkeys nightclub sa New South Wales. Noong ika-6 ng Hunyo, kinontak ng kanyang pamilya ang pulisya sa Australia nang hindi nila siya makontak at inireport siyang nawawala. Nakita ang kanyang mga gamit sa hostel kwarto at ang cellphone niya ay huling na-trace na aktibo sa Cape Byron. Natagpuan ang kanyang sombrero sa Tallow Beach. Ayon sa Google data mula sa cellphone niya, nagkamali siya ng liko matapos palayasin sa bar dahil sa sobrang kalasingan.
Paulit-ulit siyang naghanap ng direksyon sa cellphone pero lalo lang siyang naligaw at naglakad sa maling direksyon. Nakarating siya sa masukal na kagubatan, minsang tumakbo at nawala ang kanyang sombrero nang lumihis siya sa daan. Namatay ang kanyang cellphone ng 1-2 am. At hindi na siya muling nakita. Walang naging resulta ang mga paghanap at may $500,000 na gantimpala para sa sinumang makakatulong na maresolba ang kanyang kaso. Kung meron kang karagdagang impormasyon tungkol sa kaso ni Teo, manyaring makipag-ugnayan sa Byron Bay Police Department sa 02-685-949 10-30. Si Chad Gibson ay biglang nawala noong 19 ng Disyembre 2015. Noong una, umasa silang makakatulong ang CCTV mula sa Central Pub sa New Newquay, Cornwall, England para mahanap siya. Pero hindi ito nangyari. Sabi ng pamilya niya, umalis siya ng bahay mga 10:30 ng umaga. Sa araw ng kanyang pagkawala at makikita sa CCTV footage na naglalakad siya sa tapat ng Frankie at Benny's Restaurant sa East Street papunta sa direksyon ng Trinity Street bandang 5:10 ng hapon. Ipinapakita ng mga larawang ito ang huli niyang galaw at hindi na siya nakita muli. Ayon sa pulisya, gusto nilang makausap ang 2 lalaking kasama niya sa footage noong 5:10 ng hapon. Bagaman hindi sila tinukoy bilang mga suspect dahil bumalik sila sa isang bar kalaunan bago umalis si Chad mag-isa bandang 6:00 ng gabi. Nalaman na nagkaroon ng alitan si Chad sa isang grupo ng lalaki bago siya umalis sa bar at kinuhanan pa siya ng litrato. Nakilala ang 2 lalaki sa footage at hindi na itinuring na suspect. Dahil walang bagong lead o ebidensya, hiniling ng pulisya ng Devon at Cornwall na makipag-ugnayan sa kanila ang sinumang may impormasyon sa kaso ni Chad sa Emergency Number 101. Noong 18 ng Marso, 1900, 92 lalaki ang nakapasok sa Isabella Stewart Gardner Museum sa Boston at naisagawa ang pinakamahal na pagnanakaw sa museo na naitala kailanman. Nakatakas sila dala ang 12 obra maestrang painting kabilang ang 3 ipininta ni Rembrandt at 5 na ginawa ni Edgar Degas. Tinatayang nasa $500 milyong ang halaga ng mga nawawalang likha at may gantimpalang $5 milyong para sa makakatulong sa pulisya na matukoy ang mga suspect o mahanap ang mga ninakaw na painting. Sa kabila ng napakalaking gantimpala, wala ni isang naaresto at wala ring natagpuang alinman sa mga painting. Kakaiba ang CCTV footage mula sa museo na nagpapakita sa 2 magnanakaw na bumisita sa museo isang araw bago ang pagnanakaw ay inilabas lamang sa publiko noong 2015 taon matapos ang insidente. Umasang lahat na may makakakilala sa mga salarin at makontak ang pulisya upang sila ay tuluyang madakip. Makikita rin sa footage ang pulang hatchback na hinihinalang getaway vehicle at nananawagan ng autoridad sa mga nakakakilala dito na lumantad. Sabi ng security guard na naka-duty noong gabing yun, dumating ang 2 lalaking nakabihis pulis at nagpakilalang rumesponde sa ulat ng gulo sa museo. Pinapasok niya sila sa gusali, hindi niya alam na magnanakaw sila ng mga likhang sining na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar matapos ang wala pang 24 na oras. Hindi sila naglabas ng anumang armas at nalaman lang ng mga pulis ang tungkol sa pagnanakaw matapos itong mangyari, kaya nagkaroon ng sapat na oras ang mga magnanakaw para makatakas. Wala pang napapangalan ng mga suspect at nananatili itong pinakamalaking pagnanakaw sa museo sa kasaysayan. 8. Noong 2016, inilabas ng mga pulis sa Avondale, Auckland, New Zealand ang CCTV footage ng ilang mga suspect na sangkot sa mga pagnanakaw sa bangko sa lugar. Pero kahit na malinaw ang footage, hindi pa rin sila nakilala. Nagkaroon ng 2 pagnanakaw sa parehong bangko na 4 na buwan ang pagitan. Ang una ay naganap noong 11 ng Disyembre ng taong yon. Ang unang magnanakaw ay umatake sa West Force Credit Union sa Great North Road. At nung panahong yon, maraming tao ang nasa loob ng gusali. Sinubukan nilang ilarawan sa pulisya ang lalaki, pero tinakpan niya ang kanyang muka gamit ang kanyang kasuotan kaya hindi siya nakilala. Napansin na may plaster siya sa muka at nakasling ang braso niya. Ayon sa mga saksi, nagsuot siya ng salaming pang-araw para itago ang pagkakakilanlan. Ginamit niya ang sling para itago ang baril na inilabas niya panlapit sa teller. At matapos niya makuha ang lahat ng pera na kaya niya, tumakas siya ng naglalakad.
Makaraan ng 4 na buwan, muling ninakawan ang bangko. Noong Abril 12, isang lalaking may bandana sa muka ang lumapit sa teller na may dalang baril gamit ang parehong modus operandi. Naka-sunglasses din siya, ngunit hindi pa rin alam kung siya rin ang parehong lalaki o ibang magnanakaw. Matapos siyang tumakas sa gusali, nakita siyang tumatakbo sa driveway sa tabi ng bangko at hindi na siya natagpuan. Ang dalawang pagnanakaw ay nangyari sa loob ng 1 minuto at ayon sa pulisya, posibleng magkaugnay ang mga ito pero hindi pa tiyak kung parehong mga magnanakaw ang sangkot. Kung nakikilala ninyo ang mga lalaking nasa bidyong ito, hinihikayat kayong makipag-ugnayan sa Avondale Criminal Investigation Branch sa 091213-844-87. Dahil sa Tsismis Online, maraming maling impormasyon ang kumalat tungkol sa pagkawala ng 31 taong gulang na si Caleb Perret na nawala mula sa Edmonton sa Alberta, Canada noong ika-31 ng Mayo 2026. May ilang source na maling nagulat na tagpuan na siyang patay. Ngunit ayon sa araw-araw na update mula sa Edmonton Police Service, patuloy pa rin silang aktibong naghahanap sa kanya. Hindi pa rin alam kung saan nagmula ang mga hindi kumpirmadong ulat, ngunit dapat tandaan na hindi ito totoo. Huling nakita si Caleb sa CCTV footage habang naglalakad siya sa paligid ng Tanagor Close, bandang 6:45 ng gabi. Makikitang nakatingin siya sa telepono habang ginagawa ito. Hinaling ng pulisya sa mga residente na tingnan ang mga kuha ng security camera nila kung nakuha si Caleb noong araw na yon. Umaasa silang matutunton ang kinaroroonan niya batay sa mga galaw niya matapos siyang huling makita. Sabi ng kanyang pamilya, palagi siyang nakikipag-ugnayan kaya't kakaiba talaga ang kanyang pagkawala. Dahil dito, nag-aalala sila na maaring may hindi magandang nangyari sa kanya noong araw na yon, ngunit sa ngayon ay hindi pa pinaghihinalaang may naganap na krimen. Sa video, si Caleb ay nakadilim na jacket na may hood, khaki na pantalon, itim na baseball cap at itim na sapatos. May kayumangging buhok, hazel na mata at taas na 5 talampakan 9 pulgada siya. Makikilala siya sa tattoo ng orasan sa kanang bisig at tattoo ng apoy sa kanang tricep. Hindi alam ang plano niya bago siya nawala. Dahil dito, walang nakakaalam kung saan siya naglakad matapos huling makita sa footage. Sinumang may footage ni Caleb o may karagdagang impormasyon tungkol sa kanyang kaso ay dapat makipag-ugnayan sa Edmonton Police Service sa numerong 780-42-345-67. Pwede rin silang tumawag sa #37 gamit ang mobile phone nila. 6 na CCTV footage ang inilabas matapos mawala ang 47 taong gulang na si Joe Warren na hindi nakauwi noong ika-25 ng Hulyo ng taong yun at mula noon ay hindi na nakita. Noong panahong iyon, si Joe ay nakatira sa Hackney, East London, England kasama ang kapatid niyang si Rosie na ilang beses nang nanawagan ng impormasyon sa publiko. Mahigit 10 taon na silang magkasama at sinabi niya sa media na huli niyang nakita ang kapatid noong Hulyo 25 sa Marshgate Bridge sa Hackney Marshes mga 9:30 ng umaga. Sa CCTV footage na nakuha ng mga investigador, makikitang lumalabas si Joe mula sa isang outbuilding sa Marshgate Bridge at tila kalmado siya habang dumadaan sa harap ng kamera. Nanatiling misteryo kung saan siya nagpunta pagkatapos nito. Kaya hindi siya natagpuan ng mga pulis. Hindi rin nila sinabi kung may hinala silang masama kay Joe at desperado na ang pamilya niya sa sagot. Hinahanap sa ilang lugar sa silangang London si Joe at tinanong ang mga residente kung may nakakita kay Joe matapos ang huli niyang paglitaw sa video. Ngunit walang nakuha pang bagong impormasyon at hindi pa rin alam ang kanyang kalagayan. Naglagay ng flyers ang kanyang pamilya sa iba't ibang lugar para ipaalam ang kaso pero wala pa ring bagong impormasyon na lumalabas. Nagpatuloy ang paghahanap sa Epping Forest pero walang naging resulta. Sabi ng kapatid ni Joe, maikli at numinipis ang kanyang kayumangging buhok sa ibabaw. 6 na talampakan, 3 pulgada ang taas niya at payat siya. Sa video, suot niya ang camouflage jacket, berdeng pantalon at itim na sapatos na may puting talampakan. Kung nakita mo si Joe o alam mo kung saan siya maaring naroroon, mangyaring tumawag sa emergency number na 101 upang magbigay ng impormasyon gamit ang case number na 23 MIS 0254447. 5. Bandang 6:00 ng umaga.
Noong Mayo 2026, isang lalaki sa tren mula Stockwell, London ang nakaranas ng nakakatakot na insidente na hindi pa rin nare-resolve. Sinabi niya sa pulis na nilapitan siya ng dalawang lalaking halatang may masamang balak. May isang lalaki na biglang kinuha ang bag ng isa pa na nasa tabi niyang upuan, pero agad itong nabawi ng may-ari dahil may laman itong personal na gamit. Hindi ito nagustuhan ng magnanakaw kaya inatake siya gamit ang bote ng salamin. Nagkaroon ng gulo sa isang platform sa London Victoria Station kaya napilit ang tumakas ang dalawang salarin nang magsimulang magtipon ang maraming tao. Dinala ang biktima sa kalapit na ospital kung saan ginamot siya sa kanyang mga sugat, kabilang ang nabaling panga at mga hiwa sa kanyang ulo. Nakuhanan ng CCTV ang dalawang magnanakaw habang umaalis sa istasyon at inilabas na sa publiko ang kanilang mga larawan para matukoy sila. Isa ay naka-bedding tracksuit, ang isa naman ay nakaitim na hoodie, itim na maong at itim na boots. Inilabas din ang mga larawan mula sa CCTV kaugnay ng isang hiwalay na insidente na naganap sa Oxford Circus Underground Station noong 8 ng Marso 2026. Alas 3:15 ng hapon, dalawang lalaki ang nagtangkang agawin ang cellphone ng isang lalaki habang bumababa siya ng tren. Dalawang opisyal ng British Transport ang nakasaksi at humarap sa dalawang lalaki. Ngunit inatake sila at ligtas na nakatakas ang mga salarin. Ipinakalat na sa publiko ang CCTV image ng kanilang mga mukha at inaasahang mahuhuli sila agad. Ang sinumang may impormasyon tungkol sa alinman sa mga krimeng ito ay hinihikayat na tumawag sa Crime Stoppers sa 0800-555-1111. Noong Hunyo 2026, nanawagan ng pulisya sa Frodsham, Chelsea, England ng tulong mula sa publiko tungkol sa pagkawala ng 71 taong gulang na si Peter Conway na labis na ikinababahala ng kanyang pamilya. Sinasabing noong araw ng pagkawala niya, naglakad si Peter mula Airedale Drive papuntang Frodsham, direksyon Sutton Weaver. Nang hindi siya nakauwi, nagalala ang pamilya niya at agad kinontak ang pulisya. Sinasabing naglalakad pa rin siya nang mawala. Ngunit nananatiling misteryo ang mga pangyayari sa likod ng kanyang pagkawala. Walang natagpuang palatandaan kung saan nagtungo si Peter matapos makita sa CCTV, kaya nananawagan ng pulisya sa sino mang nakakita sa kanya noong araw na yon na makipag-ugnayan sa kanila. Kung makumpirma nila ang presensya niya sa ibang lugar noong araw na yon, maaaring mabuo ang timeline ng mga galaw niya at umaasa silang magre-resulta ito sa pagkakatagpo kay Peter at pagbabalik niya sa pamilya. Nakipag-ugnayan na rin ang kanyang pamilya sa kanya nang direkta hinihiling na makipag-ugnayan siya sa kanila upang ipaalam na siya ay ligtas. Kung ganun nga ang kaso. Nakasuot siya ng kulay abong t-shirt, itim na puffer jacket, asul na jogging pants, sapatos na panglakad at backpack sa likod. Ang sinumang nakakita kay Peter ay hinihiling na makipag-ugnayan sa serbisyo ng pulisya ng Cheshire sa 100 at isa banggitin ang case reference number na IML 2,346,170. Tatlo, isang suspek ang naaresto kaugnay ng pagkawala ng 24 anyos na si Alicia Apostolov Boyarin na nawala mula sa Durham sa Inglaterra noong Enero ng 2022. Ngunit hindi pa rin siya natatagpuan. Noong panahong iyon, nakatira siya sa Ashton-under-Lyne, Tameside, Greater Manchester at noong Enero, 14 sinundo siya ng isang lalaking sakay ng gintong Volkswagen Passat saloon. Nakita siya sa CCTV sa loob ng Asda Supermarket kasama ang lalaking pinaniniwalaang nagmamaneho ng kotse. Sa footage, kita siyang nagmamasid ng paninda sa tindahan habang may hawak na berdeng basket. Nakatakip ng sombrero at surgical mask ang mukha ng lalaki. At dahil dito, hindi siya nakilala dahil hindi malinaw na nakita ang kanyang mukha. Ginamit ng dalawa ang bank card ni Alicia, pambayad, at nakita silang umalis pagkatapos. May mga saksi na nagulat na nakita siya sa parehong sasakyan habang minamaneho ito mula Glossop papuntang Chapel and Le Frith sa Derbyshire. Iniulat siyang nawawala matapos hindi siya makipag-ugnayan sa kanyang pamilya at sa naging investigasyon, itinaas ng pulisya ang kaso niya bilang isang investigasyon sa pagpatay kahit hindi pa natatagpuan si Alicia. Noong Marso ng 2022, isang lalaki na nagngangalang David Alex Taylor ang inaresto, ngunit siya ay pinalaya sa piyansa.
Muli lamang siyang inaresto noong Marso ng 2024 at sa kasalukuyan naghihintay pa rin siya ng paglilitis. Nagdeklara siya ng walang sala, ngunit kinasuhan din siya ng pag-atake sa isang pulis habang siya ay nakakulong sa bilangguan sa Frankland noong 2024. Ang sinumang may karagdagang impormasyon tungkol sa kaso ni Alicia tulad ng dagdag na CCTV footage mula sa araw na iyon ay dapat makipag-ugnayan sa pulisya sa pamamagitan ng pagtawag sa 101. Lahat ng lead ay susundan at iimbestigahan. 41 taong gulang na si Sarm Heslop na nagmula sa Southampton, England ay nawala noong Marso ng 2021 habang siya ay sakay ng Siren Song Catamaran kung saan siya at ang kanyang nobyo na si Ryan Bain ay nagtatrabaho bilang mga chef. Noong panahon ng kanyang pagkawala, ang katamaran ay naglayag papunta sa Virgin Islands at noong ikapito ng Marso, nakita silang naghapunan sa isla ng St. John. Kailangan nilang bumalik sa katamaran bago 10 gabi dahil sa mga paghihigpit noong COVID-19, ngunit sabi ni Ryan, mas maaga silang nakabalik. Sinabi niya sa pulisya na natutulog na si Sarm pagdating ng 10:00 ng gabi. Pagtingin niya kay Sarm ng 2:30 ng madaling araw, wala na siya roon. Ipinahalam niya ito sa pulisya na nagutos na tawagan ang Coast Guard, ngunit dinawa niya ito bandang 11:45 ng araw na iyon. Ibig sabihin, 9 na oras na mula nang mawala si Sarm, kaya naghinala ang pamilya niya. Kakaiba, hindi pa hinalugog ang catamaran kahit minsan nang sumampa rito ang mga pulis. Pagkalipas ng 9 na araw, may lalaking taga St. John na tumawag sa pulisya para iulat na may narinig siyang sigaw mula sa lugar kung saan nakadaong ang catamaran noong nawala si Sarm. At pumasok na ang FBI. Inilabas ang CCTV na nagpapakita sa magkasintahan na umalis sa restaurant. Napansin ng pamilya niya na ibang suot niya sa footage kumpara sa iniulat ng mga saksi na huling nakakita sa kanya. Wala pang pinangalan ng suspect sa kaso ni Sarm, pero naniniwala ang marami na mas alam pa ni Ryan kaysa sa kanyang sinasabi. Dahil ito sa mahabang oras mula nang mawala siya bago i-report ni Ryan sa Coast Guard. Hindi pa formal na kinuwestiyon ng pulisya si Ryan at hindi rin malinaw kung may kinalaman siya sa pagkawala ni Sarm. Ang sinumang makakapagbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa kaso ni Sarm ay hinihiling na tumawag sa Crime Stoppers USVI sa 800-222-847. Una, naglabas ang Edmonton Police Service na isang timeline ng mga nalalaman tungkol sa pagkawala ng 24 anyos na si Natanaas Morasti na miyembro ng Peter Ballantyne Cree Nation na matatagpuan sa Prince Albert sa hilagang bahagi ng Saskatchewan. Noong panahon ng kanyang pagkawala, noong ika-9 ng Mayo, 2025, bumibisita siya sa mga kaibigan sa Edmonton at nagpunta siya roon kasama ang ilan pang mga kaibigan. Nakita si Natanaas sa CCTV noong Mayo 5 nang lumabas siya sa Continental Inn bandang 1:30 ng madaling araw. Umalis siya sakay ng kanyang Hyundai Tucson at bumalik sa inn matapos ang 8 minuto. Umalis siya ulit ng 2:37 ng madaling araw. At nakita siya sa Pito 11 sa 156th Street at 100 at Pitong 3rd Avenue kung saan umalis siya bandang 2:55 ng madaling araw. Pinaniniwalaang nagmaneho siya sa mga lugar ng Edmonton, Sherwood Park, Buckland, Nordeg at Lake Louise. At noong ika-6 ng Mayo, nakita ang kanyang sasakyan na minamaneho sa British Columbia. Kinabukasan, nakita ito sa isang ferry na papunta sa Nanaimo at noong ika-10 ng Mayo, ibinalik ito sa Edmonton. Noong ika-12 ng Mayo, nakita ito sa Lloydminster at makalipas ang 3 araw, natagpuan itong iniwan at muling pininturahan sa James Smith Cree Nation sa Saskatchewan. Hinalugog ang sasakyan at paligid pero walang natagpuang bakas ni Natanaas. Hindi na siya nakipag-ugnayan sa kanyang pamilya mula noon. Kung sino man ang may impormasyon tungkol kay Natanaas o makakapagdagdag ng detalye sa investigasyon ng kanyang kaso ay dapat makipag-ugnayan sa Edmonton Police Service sa 780-423-4567.